So ngayong araw nga ay naghanda tayo para sa pagkuha ng dumi ng baka. So yun yung mga baka na nakatayo at yan yung inaalagaan ko pag Sabado-Linggo. Ako yung naka-assign doon. At habang naglakad nga ako ay naisip ko nga din talaga na kailangan natin magsikap, magtiyaga para din to sa atin. So ngayon sinasabi ko lang sa inyo na kukuha tayo ng baka na kung saan gagamitin natin sa pangpakain natin sa vermi at magkakaroon ng vermicast. So yan, ipapakita ko sa inyo. Okay, dito yung location na kung saan kukunin ko. Ito yung mga tayo ng baka at tuyo na din at gawa nga din na wala ng ulan ay kukunin na natin kasi mahirap na pag naulanan ay mababasa yun sila. Kasi pag nabasa yung tain ng baka ng ulan kasi mabigat siya at medyo mahirap na siyang pasanin pag nagaulan at pasalamat nga din tayo sa ngayong panahon ay wala nga ding ulan at malaya tayong makakuha agad-agad ng mga dumi ng baka at preparation na din talaga to kung magdating man yung ulan ay may mga stock tayo. Kailangan din talaga natin magtiyaga. So ito yung mga tain ng baka na kung saan sinasako ko na para mailagay ko sa tamang lalagyan. Nga pala, may mga available tayo ditong vermicast na pwede na nating ilagay doon sa halaman. So sa mga interesado at gusto, comment lang kayo. So maganda nga talaga yung vermicast na gamitin sa mga halaman o lalo na sa mga gulayan. Na-try ko nga din pala to sa pagtatanim ko ng talong sa pagpunla ko. Maganda din talaga yung paglaki ng mga pinunla kong mga talong at naging maganda naman yung mga bunga nila pagdating ng saktong panahon. So yun lang, pag interesado ka, comment ka lang at magdi-deliver tayo at itatry natin mag-deliver. Location natin is Aborlan, Palawan. So at ito ay tuloy-tuloy tayo sa ating paggawa ay nilalagay ko na nga din yung mga dumi ng baka dyan sa sako para mamaya bibit-bitin ko na lang at pagdala doon. Yan. Marami na nga din tong slide ng video na nilalagyan. At ito pagkatapos tuloy-tuloy tayo sa mga ginagawa natin para matapos na. Nga pala hapon na rin ito mga alas 4 ko siya ginawa. Hindi naman din ganun katagal yung ginagawa ko dito. Parang nasa 1 oras lang din naman yun. Habang naghihintay ako ng mga baka na magapasok, ito muna yung ginagawa ko habang naghihintay ako na. Tinatanggal ko yung mga damo na humaharang para pag sa pagkain lang medyo hindi sagabal. Kasi mga ibang damo dyan is may mga tinik. Masakit doon sa mga nguso nila pag natatama ay nakakasugat. So ito ay pinabilisan ko na nga din yung video. Baka sobrang tagal is mainip kayo yung passport ko na nga. So malapit na nga din pala mapuno yung isang sako natin dyan ng mga dumi ng baka. Kinukuha ko lang nga din to agad yung mga tayo ng baka kasi yung iba inaanay at mabilis din maubos. Ito nga lang din yung mga natira na hindi nakaskas ng manok. Yun. May mga dumi naman ng baka doon sa kabila pero hindi ako kumukuha doon kasi para lang yun sa mga kapwa ko estudyante na kumukuha kasi kung kukuhaan ko pa ano na magagamit nila. So dito na ako nagakuha at nag-ipon at yun sa wakas na puno na nga din yung dalawang sako natin at yun sinisimulan ko nang dadalhin doon sa aking paglalagyan. So ito na nga ay naglalakad na tayo para tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin. Kahit medyo mapagod ay wala rin tayong no choice. Tuloy-tuloy lang sa mga gagawin. At yan, kailangan natin magsipag-sipag. So, bago nga din ako nagtuloy at nagtigil muna ako, ay sinara ko muna yung bakod. Ay, kaya ko nga kasi sinara yung bakod para hindi na makalabas yung mga baka kasi baka makalabas sila at yun, sinara ko na agad. At yun, tuloy-tuloy tayo sa ating mga ginagawa at pinasaan ko na nga din yung sako na nilapag ko kanina. At yun, nagbibideo tayo habang naglalakad. Medyo mahirap lang din. Medyo mahirap. Diyan nga nahirapan kasi talaga ako kasi nakaharang pa nga yung bakod doon. Kasi bakod, natural talaga nakaharang. Yun yung dinaanan ko. So, dito nga yung iba kong tinambak. Ayan, kung makikita nyo. Diyan nakalagay yung ibang tayo na kinuha ko. Nakarang linggo pa yan. So, paminsan-minsan lang ang pagkuha. At pagkatapos kong alapag ng sako na dinala ko kanina ay nag-prepare na rin ako sa pagpapasok ko ng mga baka para ilagay doon sila sa kabilang gate. Buti nga ngayon hindi maulan at hindi sila mahirap ipapasok kasi pag maulan ay sobrang hirap talaga silang ipapasok kasi ayaw nila na maputek. Ito, sinara na natin ang pangalawang bakod ng mga baka para mamaya sa pag-open natin mamayang alas 4 ng madaling araw ay doon sila sa kabila magdaan at doon sila sa isang area kakain bago sila papasok doon sa kabilang area. So ito ay nagbalik nga tayo para kunin doon yung isa pang sako na naiwan ko kanina. Inilapag ko siya doon sa lapit sa puno ng akasya. So ito at binuhat na natin at kinuha ko nga din yung dala kong pala para tuloy-tuloy ang ating lakad.
So ito na nga ay magadaan tayo doon sa dinaanan ko ng kahoy. Sabi ko nga may harang, pero yun may daanan din na kahoy. So yan, habang nagatawid nga tayo, kailangan natin mag-ingat kaya baka masubsob tayo at gawa na may dalangang pala at mabigat din yung nadala natin yan. At ito nga yung aso na matapang namin, nakarang pa si Black pero takot din pala siya sa akin. Siyempre ako na to eh. At ito na nga ay mabigat din talaga, kaunti yung dala natin. So yun nilapag na natin at yun inayos. So medyo mapagod nga din talaga, napaupo na nga din talaga ako kasi kailangan din magpahinga eh. Nag-isip-isip na nga ako ng kung ano bang dapat kong susunod na gagawin dyan. So kung makita nyo yung isang area dyan na may trapal, yan nga pala yung bermihan ko na piniprepare ko at lalagyan ko ng mga kinuha kong manure. So ito na yung manure na or tain ng baka na nakuha natin. So nakarang linggo pa nga din yung ibang stock na yan. Pinapag-prepare ko lang nga din kasi hindi ako agad makakuha niyan. Medyo busy nga sa school kaya hindi ako agad nakakakuha ng mga manure. So ito lang ang video.